Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Because of who you are, not just for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reasons that I need to voice my prayer because of who you are. You brought your promise from above, a promise grow us, He revealed to us your heart. Enduring love displayed throughout His crucifixion, but in the dawn He turns the grave and dead apart. Oh Lord, I stand amazed at the wonders of your deeds, and yet when the wonder brings me to my knees, Lord, I worship you because of who you are, not just for all the mighty things that you have done. Lord, I praise you because of who you are. You're all the reasons that I need to voice my prayer because of who you are. Oh, Lord, I worship you because of who you are, not just for all the mighty things that you have done. Lord, I praise you because of who you are. You're all the reasons
to voice my prayer because of who you are. Because of who you are. Because of who you are. Gamhanan, balaan ug maluluyon ng mga Dios, tag-iya ikaw sa mong kinabuhi. Salamat to sa kay Ginoo sa kahigayunan ng imong gihatag kanamo nganing mga takna magatuon usab kami sa imong mga pulong. Tabangi ang imong alagad Pastor Israel Bilaber mo'y magapahat nining leksyon nga mong pagatunan karon Ginoo. Unta ikaw magahatag kaniyag dugang kaalam alang sa pagpasabot sa among mga pinalanggang mga televiewers nga among gikauban karon. Giyahi matag usa kanamo nga unta kining mensahe nga among matun-an karon mahimong panalangin sa matag usa kanamo. Kining tanan among isalig kanimo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Mga pinanggan ako mga kaigsunan, malipayon nga pagpakiguban usab kanimo karon alang ning atoang lain usab ni yugto sa atoang tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios. Nganahan ay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Atong suhito karon mga pinangga kong mga kaigsunan, lesson number 8, matod pa rin hinag kanayon, the humility of heavenly wisdom. Ang pagpaubos sa langit nun nga kaalam. Higalag mga pinangga kong mga kaigsunan sa lipatan pa rin sunahan, gusto na kong tibalukan ninyo nga karong adlaw, Sabado, karong weekend, sa adlaw ang ipapahulay, kauban ko ninyo, dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church, Datagan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Og, akong giyangyo ato mga kapamilya, let's join in this Sabbath Fellowship, monthly Sabbath Fellowship. See you here, usbon ko sa Datagan, Seventh-day Adventist Church, Pagadian City. Padayon ta mga pinangga ko mga kaigsunan. We will be talking about wisdom, humility, meekness, conduct, character, or mga batasan. Muna ito hisgutan mga kaigsunan. Ato makita ng ato ang memory text sa James chapter 4 verse 10 nagkanayon dinhi. Humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you. It's talking about humility. We'll be talking about humility, wisdom, usbon ko, character, conduct, and the like. Now, ang atong author, naksabta niya ang pasabot ni James. Nabot pasabot ni James, ang wisdom o ang conduct, pareho ra, or interchangeable, or ang wisdom, ma-determine pinagi sa imong behavior, or conduct, or character. Muna'y buti pasabot sa ito ang author. Ang ato ang author, nagpasabot siya, nga sa atong panahon karon, doon ay gitawag og heavenly wisdom, doon na po'y kingalag earthly or worldly wisdom. Ang worldly wisdom, more on paindig-indig, competition, rivalry, jealousy, unsa pa, lustfulness, covetousness, mao na mga earthly wisdom mga kaigsunan. Di matagbaw silang salary, maningkamot yun nga i-undermine ang kauban or ang management para budako ang kita. Unsa pa? I-undermine ang kauban para ma-increase, ma-promote sa usa ka higher position or rank. Kana nga tanan mga kaigsunan, kalibutanon kana nga kaalam. Abi ninyo, ang kalibutanon nga kaalam mga kaigsunan, nag-confine lamang ka na siya sa secular organizations. And I would like to tell you, it is not found in the church. Wala na siya sa simbahan. Kana mga competition, mga ambisyon sa pataas sa ranggo, wala na siya sa church. Kana insecurities, jealousies, envy, wala na siya sa church. Pero, ang atong balang kasulatan mga kaigsunan, nagsulti nga kini nga klase sa kaalam
sometimes ato makitaan sa sulod sa iglesia. Although our church is not promoting about it, but we cannot deny the fact that some of the members of the church, some of the leadership of the church are playing that kind of wisdom. Ilang gidula ka na nga klase nga kaalam. May kaya sila mo manipulate o kinsay mabutang sa katungdanan. May kaya sila mo manipulate o kinsay mutaas, mapromote ang ranggo. May kaya sila mo manipulate o kinsay makadaog sa election panahon sa piniliay sa iglesia. So kana mga kaalam kana mga kaigsunan, pero kalibutan nga kaalam, but we cannot deny the fact nga naa po na siya naga-operate sa sulod sa iglesia. But actually, supposed to be, it should not be found in the church. Di na siya makita sa sulod sa iglesia. Now, as what I have told you, nga ang batasan, kinaiya, o ang kaalam, related to each other. Because, ang imong behavior, imong conduct, imong character, are motivated by wisdom. Di ba? Pinagi sa kaalam, mailhan ang imuhang kinaiya. Si James, kung si Santiago, mga kaigsunan, ang wisdom o ang meekness, ang wisdom o ang humility, iyang gi-equate or gi-interchangeable or gi-level niya, mga kaigsunan. Or, madayag ang wisdom pinagi sa imong pagpaubos. Makita nato na sa James chapter 3, verse 13. Matod pa rin who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. Kinsa may maalamon diha kaninyo? Pinagi sa iyang maayong batasan, ipakita ang iyang mga maing binuhatan, pinagi sa pagkamalumo o pagkamaalamon. James here is not only talking about wisdom, but he's talking about works produced by faith. Pero kanang works produced by faith, it is an expression of your wisdom. Ang imong batasan na umol, ang imong kinaiya na umol, pinagi sa kaalam ng imong nabatnan, mga igsoon. Ato mapamalandong, ang atong batasan apektado sa mga butang nga atong nasabtan around us. Ang James chapter 3, mga kaigsuonan, sa chapter 3 verse 1, naghisgot about teachers. Teachers who will be accountable at the judgment. Nganong accountable sila? Kaya mga teachers, naga-influence sila og wisdom or character or conduct or behavior ngadto sa mga tao sa ilang palibot or to the pupils or the teacher or the students. So, ato mamatikdan mga kaigsunan, kinsa may angayang himuong teacher, kinsa may angayang himuong governor, mayor, leader, family leader, papa, mama, kinsa may angayan. This is all about chapter 3 of James. Nari na ato makitaan, kisay angayang magpastor, kisay angayang magpresidente, mag-opisyalis, mag-director, mauna tanan chapter 3 of James. Ingon ana ang qualification, mga kaigsunan. Ato masabtan nga ang wisdom maoy nag-umol sa kinaiya, batasan nga atong ginapakita. Atong mapamalandong mga kaigsunan. Nga dinhi sa mabasa nato sa maong bersikulo kaganina, sa maong punto mga kaigsunan, sa James chapter 3 verse 13, naghisgot dinhi mga kaigsunan og kandak. Gilitok kana siya sa Grigo og anastrophe. Anastrophe nagpasabot og batasan or kandak. Og kini nga maong pagkasulti mga kaigsuonan, instead of anastrophe, which is conduct or behavior, gitranslate og wisdom. Sa ato pa, ang pagkamapainubanon o ang pagkamapailubon, dili na trabaho sa mga taong bugo. Trabaho ka na sa mga taong bright. Okay? Mga taong maalamon, pero kansang kaalam, dili yutanon, kundili langitnon,
nga kaalam mga kaigsunan. Ato makitaan ug ato mapamalandong nga there are two kinds of wisdom as I have told you. The heavenly and the earthly wisdom. Langitnon ug ang kalibutanon. Sa James chapter 3 verses 15 to 16, matud pa dinhi, this wisdom does not descend from heaven, but it is earthly, sensual, demonic, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. So imong masabtan mga kaigsunan nga ang kalibutanong kaalam, siyempre diligikan sa langit, kaalam kining yotanon, sensual, demonic, yawanon, self-seeking, kung sa pa envious nga kaalam, siloso, maibugon, masinahon. So, kana, muna nga klase nga kaalam, kalibutanon kana nga kaalam. Og kana nga kaalam, naana sa kalibutan og dili malikayan naa puso sa sulod sa organisasyon sa atong iglesia. Kini nga kaalam mga kaigsunan gitawag siya demonic or in other words devilish. Devilish buti pasabot dili iya sa Ginoo. Ato makit-an mga kaigsunan something si Malamon Solomon matud pa niya sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seemeth right for a man, but the end is destruction. So, we need to have wisdom, which is a heavenly wisdom. Kay gatuota nga, basig gatuota nga, maayo ni siya, mo resulta og pagka maayo, pero di ay padulong sa kalaglagan. Ato mapamalandong mga kaigsunan, nga kini nga punto, destructive kini siya kung ang atong kaalam nagsintro sa self-ambition. Magsinumbagay, magpiniliay, magsilusay, magdinautay. Gatuo ka nga, maayo ka na. Pero mga kaigsunan, posible nga kana padulong sa kapildihan o kalaglagan. Nakaroon mga pinangga ko mga kaigsunan. Kaning punto dinhi sa James chapter 3 verses 17 and 18 mga kaigsunan nga nag-ingon dinhi, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. So imo mapamalando, imo makit-an mga kaigsunan, kaning tanan nga mga butang nga gipanghisgutan dinhi, og imo yung bantayan, they are all fruits of the Holy Spirit. So indirectly, James is talking about that the wisdom, a heavenly wisdom, is driven out by the Holy Spirit. Iya sa balang Espiritu mo produce og mga batasan nga bunga sa balang Espiritu. Kung ang kahoy mga kaigsunan, tinanom sa Dios, gibubuan sa kabugnaw, sa yamog, sa ulan, sa tubig sa balang Espiritu, natural nga mamunga siyang mga mayong bunga. Mateo 7:20, mailhan ninyo ang kahoy, pinagi sa iyang bunga. Pinagi sa mga binuhatan. Ang maalamon nga tao mga kaigsunan, dili lang kay maayo siyang batasan, kundi malinawon siya, magpuyo siyang malinawon. Dili siya tigbikil sa iyang isikataw. Dili siya una-unahon sa iyang isikataw. Bisan pag una-unahan pa siya, dili siya mupatol mga kaigsunan. Ingon ana ang maalamon nga tao, maluluyon, nagkinabuhi, sumala sa mga bunga sa balaang Espiritu. Karon, unsa man ang hinungdan sa mga away o mga gubat mga kaigsunan. Ang James chapter 4 nagsulti mga kaigsunan sa mga rason o mga katarungan nganong dunay gubat o dunay away. Pero sa Galacia kapitulo 5 versikulo 17 kung imong i-compare mga kaigsunan, if you have your Bible with you, please follow me. Atong basahon mga kaigsunan sa sinulat ni San Pablo
sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 17. Nagkanayon. Atong basahon. Niya. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. Matud pa ni San Pablo, nga ang balang espiritu, supak siya sa unod. Ug ang unod po supak sa balang espiritu. So magsige ni sila sumpaki, mga kaigsunan. Sa ilang pagsumpaki, sa ilang pagkasumpaki, ang gustong buhaton sa tao nga maayo, dili niya mabuhat. Okay? Ang dili niya gustong buhaton kay dautan, mao hinoy ang mabuhat. Busa, sa Santiago Kapitulo 1, ang hinungdan sa gubat, kaya ato man ang i-compare mga kaigsunan, James chapter 4 verse 1, what causes fights and quarrels? Unsa hinungdan sa mga panag-away, panagbingkil among you? Don't they come from your desire that battle within you? Ang hinungdan sa kagubot, mga kaigsunan, wala magikan sa gawas atong kagalingon. Nagsugod sa atong gubot nga kinaiya. Sa atong lawas daan, sa atong hunahuna daan, sa atong pagbati daan, nagkonflict na ang good and evil, wa na to makontrol, mga kaigsunan. Nga wa na to makontrol because we did not choose. We did not make our final choice og asa sa duruha. So, tungod kay gubot ang atong sulod, na relate na to nga to sa atong isig katao, magubot ang tibuok iglesia. Kanang tao masigig panglibak, sigig pangdaot, sigig kasuko, mga tao kana nga ang ilahang kaugalingon kubot, mga kaigsunan. Ang ilang kaugalingon nagpadayon ang conflict. Sa langit nagubat. Ngano nagubat? Tungod sa ambisyon ni Satanas. Tungod sa desire ni Satanas. Sa panimalay ngano magkagubot? Tungod sa atong mga kaugalingong mga desires. Ngano ang simbahan magubot? Kaya dunay mga personal nga mga desires. Ngano ang opisina magkagubot? May mga personal nga mga desires nga nagsugod ang gubat sa atong kaugalingon. So, ato masabtan maigsoon that the quarrel that happened in the church started from an individual inside of him. Sa sulod kaniya, ang bigkil, mga kaigsunan, ang gubot. Tanawa ragod, unsa ni nakapagubot sa usa ka tawo siyang kaugalingon? Ato makitaan, mga kaigsunan, sa James chapter 4 verses 2, 3 and 4. Yun sa pagsulti. Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, ye fight and war, but yet ye have not because ye ask not. Ye ask and receive not because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity between with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is an enemy of God. So mo makitaan, mga kaigsunan, kato tanang ipanglitok, adultery, unsa pa to dito, murder, unsa pa to dito, mga kaigsunan. Kana sila tanan, pulos na sila part of the Ten Commandments. Sa ito pa, ang atong desire, nga ang atong nakapagubot, nga kinaiya, personal desire, nga nakapagubot sa iglesia, kadtong kinaiya, kadtong personal desire, nga labag sa napulo kasugo, mga kaigsunan. Kung doon na kay desire, nga dili supak sa napulo kasugo, but despite nagubot gihapon ng iglesia, sila ang dunay problema, dili ikaw ang dunay problema. Pero you better check your desire. Base ang imong desire, supak sa napulo kasugo. Kaya kung supak sa napulo kasugo, of course, makagubot yun na, mga kaigsunan, sa sulod sa iglesia, sa puloy-anan, o sa bisan asa nga community. Matud pa sa Desire of Ages, page 330 and 331. Matud pa, it is the love of self that brings unrest. When we are born from above, the same mind
will be in us that was in Jesus, the mind that led him to humble himself that we might be saved, then we shall not be seeking the highest place. We shall desire to sit at the feet of Jesus and learn of Him. Kung sa daw makapagubot, love of self. Kanang sobrang to pagigugma sa atong sarili. Karon mga kaigsunan, when we think of friendship to the world, nganong giisip ng pagpakikigalas kalibutan maka isa panapaw, ha? Why? Ang record nagkanayon mga kaigsunan sa Jeremiah chapter 2, Jeremiah chapter 3, masabtan nimo nga ang Northern Kingdom of Israel gitawag sila backslider kay mga adulterer sila. Nagsimba sila Diyos. Mitalikod sila sa Diyos. Ang Juda maupod. Mitalikod gihapon sila sa Diyos mga kaigsunan. So atong masabtan dinhi karon nga ang pagpakikigala sa kalibutan, buti pasabot gitalikdan nimo ang Dios kay giatubang nimo ang kalibutan. Mao bitaw nagsulti nga do not love the world nor the things of the world. Ayaw higugma ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan. Kabalo ka, pag-ingon nga adulteries kaya nagkikigala sa kalibutan, but pasabot idolatry ang isyu. Ako ba mingon, Pastor, wala man yung magsimbag Diyos. Kabalo ba ka nga idols or idol is anything that makes to lessen your relationship or your attention toward God? Ang Diyos mga kaigsunan, bisag unsa nga butang nga nakapaminos o nakapatibhang sa imong pagtagad ngadto sa uban. Sa versikulo 5, ipadayon ito pagbasa sa verse 5, doon ay something very ambiguous verse. Nagpadayon din verse 5, Do you think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lasteth to envy? Ako ba nagtuo nga kini nga spirit is the Holy Spirit? No. Ako ba nagtuo nga kini nga spirit is man's spirit? Pero mga kaigsunan, doon na ni siya'y translation. Kay, siyempre, di man kayo klaro ang iyang meaning. O kung sabot-pasabot. Pero ang point ani mga kaigsunan mo ni, atong makita nga, do you think, sa common good yung translation na, do you think that the scripture speaks in vain against envy? Kanang envy, nag-refer na siya sa tinawhanon o yutanon nga kaalam. Envy, covetousness, adultery, something like uban pa. Self-seeking interest. Kana sila, mauna sila giingon dito ni James nga, wa ba'y pulos ang Biblia nga nagsulti batok ana? The spirit which He has caused to dwell in us years. Doon ay gitugot ang Diyos nga Espiritu diri kanato mga igsoon nga nagalihok niya na. But He gives more grace. Naghatag siya dugang grasya ug kaluoy mga kaigsunan. Therefore He says, God resists the proud but gives grace to the humble. Ang Diyos nagapanimalo siya sa mga hambugiro pero iyang gipang pasidunggan ang mga mapainobsanon. Mga pinangga ko mga kaigsunan, it's very clear that verses 1 to 4, it's talking about the human spirit. The human spirit there is open and close parenthesis referring to the heart. Ang heart mga kaigsunan nga maoy giluto pag-ayo sa grasya sa Dios. Kanang spirit or heart that caused by God to yearn in us, it's the heart where the Holy Spirit, where the grace of God can work within. Abi ninyo mga kaigsunan, ato makitaan o ato mapamalandong that the real solution for our earthly wisdom is the rebirth. Ang pagkabag-os kinabuhi. Ang pag-usab kinabuhi by or through the work of the Holy Spirit. Pinagi sa pagbuhat sa balaang espiritu
mga kaigsunan. Sa chapter 4 verse 7, naghangyo si James, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Pagpasakop kamo sa Dios, sukli ang yawa kay mo karatil og dagan. Kung usa lang ka kabuok, 7 kayawa imong atubangon, kaya nimo? Bisag usa lang kayawa, kaya nimo? I'm sure you can. Pero kung magpasakop ka sa Dios, kaya nimo. Usa ka kinaiya, usa kayawa, sultihan ta kaniya. Ibutang ta lang. Pagka masinahon, usa kayawa. Pagka maibugon, isa kayawa, duha na. Unsa pa? Pagka-adulteros, pagka-bakakon, pagka-hambugiro, pagka-sinasinahon, so, o ang pagkadalo, pagka-self-centered. So, 7 nga to 8 kayawa imong atubangon, mga kaigsunan. I think we cannot do that alone to fight against them. James is correct when he said, submit yourselves unto God. Pag-ingon og submit, mga kaigsunan, it involves the total surrender. And that total surrender is very clear. It is complete and thorough repentance to happen. Mauna ambot pasabot. Ato isurrender tanan sa Ginoo. Dawaton nato nga natay mga kapakyasan. Atong isurrender ngadto kaniya. And let us repent. Doon ay suggestion atong author how to repent. Number 1, draw near to God and He will draw near to you. Paduol tas Ginoo, paduol pud siya kanato. Ang awit na kanayon, if you'll take one step toward the Savior, my friend, you'll find His arms open wide. Number 2, cleanse your hands and purify your hearts. Limpyohi inyong kamot o inyong kasing-kasing o ang Diyos magalimpyo kaninyo. Number 3, lament, mourn, and weep for your shortcomings, realizing again that your need is your only claim to God's grace. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Ambot pasabot, mga kaigsunan, atong hilakan atong mga kapakyasan. Atong hilakan atong mga kamalian. Ilho nato din ta nakasala. Atong angkunon ang grasya sa Dios nga nagapasaylo ka nato. Some doubt His birth was of a virgin. Some think His miracles can be explained away. Some say that He was just a good man. Even though He died, He wasn't really raised. Skeptics arise and speak their lies. Truth is marching on. Truth is marching on. Down the corridors of time, invincible, divine, and throughout the falls is finally gone. Truth is marching on. There will always be a cynics and scoffers. Faith has always had its noisy enemies. They may rise up, but only for a moment. Yet we see evidence through the centuries. It's Jesus Christ, the way, the life, through this marching on.
down the corridors of time, invincible, divine, and to loudest falls is finally gone through this marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Through this marching on. Through this marching on. Down the corridors of time, invincible, divine, and to longest falls is finally gone through this marching on. 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 Magamputa mga kaigsunan. Amahan namo nga ikaw sa mga langit, daghang salamat nining takna sa pag-broadcast karon. Salamat sa panalangin. Salamat sa grasya ug paglaom. Salamat sa tibok semana nga ikaw nagauban. Hinaot Ginoo nga magadugang ug dagaya pa imong panalangin. Imong grasya kanamong tanan. Nga kami untang tanan o Dios, makabato niya ng langitnon nga kaalam. Nga magausab ug magabag-o sa mong kinabuhi. Pinagi sa mong pag-surrender diha kanimo. Ikaw mag-aayo sa mga balatian, magapasaylo sa mga sala. Ikaw magapanlangin sa tanang leaders sa iglesia. Sa tanang mga naminaw karon nagatanaw ni nga programa, imong panalanginan. At tanang mga sponsors, mga donors, unta, imong bendisyonan. Ug ang tanang mga kawanin ni istasyon, imong panalanginan. Pasayloa kami sa mga sala o Dios. Daghang salamat sa imong pagtubag sa mga pagampo. Kini among gilauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.